Papakilala, kami po ay mga grupo ng mga born-again Christian, mga Kristiyanong nakaranas ng totoong pagbabago mula sa ating pong Panginoon, nakaranas po ng kagalingan mula sa Diyos, nakaranas po ng habag mula sa ating pong Panginoon, at naranasan po namin yung kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. At ang pangalan po ng church namin ay God's Kingdom Mission Christian Church. Ito po ay full gospel ministry. Amen. At ito po ay 34 years na po na pinagtagumpay ng Diyos. Amen. At ang main church po natin ay matatagpuan sa Montiliano Street, Alabang, Muntinlupa City. Kaya doon po nagsimula ang God's Kingdom Mission Christian Church for 34 years. At bunga po ng tagumpay ng Diyos doon po sa Mother Church ay sila po ay nag-launch out ng maraming pastor, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapalad po ang lugar ng San Marino City dahil dito po ay naitatag, amen, isa sa gawain po ng ating po Panginoon under God's Kingdom Mission Christian Church. Kaya nandito po kami mga kapatid dahil nais po namin ipahayag sa iyo kung gaano kabuti ang Diyos sa aming mga buhay. Kung bakit namin ginagawa ito, marahil sa ngayon ay hindi mo pa mauunawaan. Pero there will come a time na maintindihan mo po ito. Mauunawaan mo po kung bakit natin ginagawa ito. Yung ibabahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, kung ano yung pinakamahalagang dapat bigyan ng importansya ng tao, ito pa ang binabaliwala ng tao. At ito po ang salita ng ating pong Panginoon. Kaya, ganun tayo po kamahal ng ating pong Panginoon. Kung ano yung pinakamahalaga para sa atin, yun po yung ipinaalala ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya bilang mga Kristiyano, amen, hindi po namin ikinakahiya ang pangangaral na katulad ng ganito. Bakit? Mas nakakahiya yung ginagawa namin ng araw. Ano ba yung ginagawa namin yung araw? Amen. Magdamag, naglalasing, amen. Hindi pa nakontento, bumabatak pa ng shabu nung araw. At hindi lamang yun, sinungaling pa nung araw. Hindi lamang yun, babaero pa nung araw. Yun yung nakakahiya. Amen. Yun yung mga bagay na dapat hindi gawin. Subalit, ginagawa ko noon kahit nakakahiyang gawin. Pero itong pangangaral ng salita ng ating po Panginoon, mga kababayan po namin sa lugar ng San Marino, ang salita ng Diyos na aming pinapangaral, ito po ay salita na nagbibigay sa iyo ng pag-asa. Ito po ay magbabago ng buhay. At naranasan po namin mismo yung pagbabago ng aming buhay. Nung binuksan po namin ang aming puso at tanggapin ang salita ng Diyos, dati hindi namin ginagawa ito. Nahihiya kaming gawin ito. Bakit? Hindi namin nakasanayan ito. Ang nakasanayan namin, amen, ay mag-inom ng alak, bumatak ng shabu noong araw. Doon kami sanay, mga minamahal. Pero sa ganitong gawain, never po kong ginagawa ito noong araw. Pero salamat, may mga pagkakataon na meron pong nangangaral na katulad ng ganito. Pinapakinggan ko mabuti at na-realize ko na oo nga naman, napakahalaga pala ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Nilikha lahat ng bagay. Uulitin ko, nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin pala, mga minamahal, ang buhay natin ay mula sa salita ng Diyos. Lahat ng nakikita natin at hindi natin nakikita, yan po ay nagmumula sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya mapalad po tayo. Amen. Bunga tayo ng salita ng Diyos. At dahil tayo po ay bunga ng salita ng Diyos, napakahalagang unawain po natin na ang salita ng Diyos, mga minamahal, ang siyang nagbibigay ng buhay, pag-asa, kalakasan,
tagumpay sa ating mga buhay. Kaya bilang patotoo ng araw, ako ay isang kalalakihan na alipin sa bisyo at kasalanan. Ilang taon kong ginagawa yan hanggang dumating sa puntong nagkakasakit ako sa bisyo kong ginagawa. Amen. Nagkaroon ako ng sakit sa kidney. Nagkaroon ako ng sakit sa potassium, sakit sa hypokalemia, lack of potassium. At nagme-maintenance ako ng ilang taon, for 20 years, nagme-maintenance ako ng gamot. Hoping na gagaling ako doon sa aking iniinom. Pero mga kapatid, bigo po ako. Katulad ng mga nagme-maintenance ng gamot ngayon. Amen. Ilang taon ka na nagme-maintenance ng gamot. Kumusta na? Instead na gumaling, baka lalong tumaas yung dosage ng iniinom mo. Dati isa lang, ngayon tatlo na. Ibig sabihin, walang nangyari sa iniinom mong gamot. Kaya ang gagawin mo, itigil mo na yan. Itigil mo na yung pag-maintenance mo ng gamot. Ang solusyon dyan, pananampalataya lang pala sa Panginoon. Yung sumampalataya ko sa Diyos, mga minamahal, sinubukan kong buksan ang aking puso at tanggapin si Jesus sa aking buhay at ang kanyang mga salita. Amen. Yung halos mamamatay na, nasa hospital na. Amen. Iniiyak ka na ng mga kamag-anak dahil malapit ng mamatay. Amen. Pero at the back of my mind, I'm praying that God will heal me. Kaya mga kapatid, amen, ang ako ko ay sumampalataya sa Diyos na siya po ay manggagamot. Siya ay Diyos na walang imposible. Kahit 20 years ng maintenance sa gamot, alam ko, kagagalingin ako ng ating Panginoon. At yun nga po ang nangyari. Nung sumampalataya ako sa Diyos, yung 20 years na pag-maintenance ko ng gamot sa sakit na hypokalemia, mga minamahal, malaya na po ako sa maintenance ng mga gamot na yun. So, ibig sabihin, totoo po, na kapag ikaw ay sumampalataya sa ating pong Panginoon, amen, kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Gagawa ang Diyos ng mga dakilang himala sa buhay mo na hindi mo lubos maisip kung bakit nangyayari. Kapatid, huwag ka na mag-isip pa. Gumaling ka, amen, dahil sa iyong pananampalataya. Kaya kailangan ma-establish yung matibay na pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi pananampalataya sa reliyon, mga minamahal. Dahil ang reliyon, hindi ito nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Ang reliyon, hindi nagbabago ng buhay. Bakit ko nasabi? Dati ako nasa reliyon. Pero hindi ako gumaling. Hindi nagbago yung buhay ko. Pero dumating yung isang araw na meron sa akin nagpakilala tungkol kay Jesus na siya ay manggagamot, siya ay Diyos na walang imposible. Amen. Yung tinanggap ko si Jesus at hindi relihiyon, naranasan ko yung totoong pagbabago ng buhay, naranasan ko yung kagalingan sa mga sakit at karamdaman ko. Yan po si Jesus na aming pinapangalan ngayong umaga. Kaya mga kapatid, isang araw haharap tayo sa hukuman ng ating pong Panginoong Jesucristo. Oo, ikaw. Ikaw ngayon na nakikinig at ako, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Amen. Tanggapin mo man o hindi, yun po yung katotohanan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 5, verse 10, lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Amen. At anong gagawin natin? Tayo po ay magbibigay sulit sa lahat ng ating ginagawa nung tayo po ay nabubuhay pa dito sa San Marino City. Mga minamahal, amen, kung bakit namin ginagawa ito, dahil naniniwala kami, sumasampalataya po kami, na isang araw ay meron pong pagsusulit. Darating yung pagsusulit na yan, amen, kapag tayo po ay isa-isa nang haharap sa hukuman ng ating po Panginoon. Amen. Diyan makikita ng Diyos kung sino ka sa kanyang harapan.
Anong buhay meron ka nung ikaw ay nabubuhay pa sa daigdig na ito? Kung ikaw ba ay merong panahon sa Kanya o wala, ipagbigay sulit natin yan. Kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya o hindi, ipagbigay sulit natin yan. Kung binabaliwala mo ang salita ng Diyos o pinapakinggan mo ngayong umaga, ipagbigay sulit natin yan. Mga minamahal, lahat ng ating gagawin ay ipagbigay sulit natin yan. Hindi man ngayon, darating ang takdang panahon, ipagbigay sulit natin yan sa ating pong Panginoon. Kaya nawa, amen, maunawaan po natin. Kaya ang salita ng Diyos, napakahalaga po ito sa lahat ng mga narito. Buksan mo lang ang puso mo, mga minamahal, at naniniwala ako, amen, papasok ang Diyos at siya po ang magkokontrol na sa buhay mo at hindi lang sa sarili mo. Gawin natin kung anong kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi pwedeng makapagsimba ka lang ay okay na. Noong araw, akala ko ganun lang. Pag nakapagsimba na ako, okay na. Pero hindi pala, mga minamahal, ganun lang. Amen. Hindi pala ganun ang buhay. Kapag nakapunta ka na ng simbahan, okay na. Paglabas mo, balik ulit sa dating bisyo. Yun yung buhay ko noong araw. Amen. Nakahanda na si Miguel. Andun yung tropa ko, si Miguel, nakahanda na. Grabe yung buhay. Masabi lang na nasa loob ng simbahan, paglabas, balik sa inuman. May mga pagkakataon pa nga na pumupunta ako ng simbahan, nakainom ng alak. Yun yung buhay ko nung araw. Nung araw ko yun. Amen. Kaya nga, nawa makarelate ka, baka yung buhay ko nung araw ay buhay mo pa rin ngayon. Kapatid, mag-upgrade ka na, mag-level up ka na. Yung sa cellphone, amen, Android na. Huwag ka magpapalala. Marami ng taong nabago ang buhay ngayon. Marami ng doktor na nababago ang buhay. Marami ng mga sikat na artistang nababago ang buhay dahil sa salita ng Diyos. Amen. Sino pa? Marami ng mga atletang nabago ang buhay. Dahil napakinggan lamang nila ang salita ng Diyos, pinuksan ang puso. Ngayon, naglilingkod na sa ating pong Panginoon. At masaya po silang naglilingkod sa Diyos. Amen. Baka naman mga minamahal, hindi tayo doktor. Hindi tayo mga sikat na artista. Kung sila nga naunawaan nila ang kahalagahan ng salita ng Diyos, dapat din natin maunawaan na napakahalaga po sa buhay ng isang tao ang salita ng ating pong Panginoon. Meron pong buhay na walang hanggan at meron pong buhay o meron pong kaparusahan, mga minamahal. At saan itong kaparusahan na ito? Amen. Hindi lamang sa daigdig na ito, kung dito pa lang sa daigdig na ito ay nahihirapan ka na. Puro problema na. Puro kahirapan na. Amen. Nakakalungkot naman kapag tayo po ay lumisan sa daigdig na ito, impyerno pa ang pupuntahan natin. Wala nang pang-asang buhay. Grabe na ka. Ang hirap ng ganyan buhay. Marami ka ng problema sa daigdig na ito. Puro ka na kahirapan. Tapos pag namatay ka pa dahil hindi ka naglilingkod sa ating pong Panginoon, impyerno pa ang pupuntahan. Nakakalungkot na buhay yan. Kaya nga, kung bakit kami nandito, mga minamahal, hindi para magsagahan ka, kundi upang ipaalala sa iyo, amen, yung kahalagahan ng paghandog ng ating pong Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kung maunawaan mo lamang yung kanyang ginawang sakripisyo para sa buhay mo, para sa buhay mo. Naghandog ng buhay ang ating pong Panginoon. Amen. Hanggang dumating siya sa kamatayan. 3 days siyang namatay. Amen. Pero after 3 days, ano nangyari? Amen. Nabuhay po ang ating pong Panginoon sa Kristo. Alang-alang lamang sa atin, mga minamahal. Dahil ang tao, amen, makasalanan yan. By human nature, ang tao po ay makasalanan. At ang kasalanan, mga kapatid, ito po ang naghahadlang. Amen. Ito po yung barrier. Kung bakit, amen, hindi natin makikita na mukhaan ng ating pong Panginoon.
Ito po yung humahad lang sa mga pagpapala at kasalanan. Kaya ang Diyos ay naghandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para bigyan tayo ng pagkakataon na maranasan ang buhay na walang hanggan. Kapatid, ano ba yung eternal life? Amen. Yung eternal life, ito po yung buhay. Amen. Na mararanasan ng mga taong sumampalataya. Amen. At tumugon, naglingkod sa ating pong Panginoon. Ito po yung buhay ng mga taong, amen, sinusunod, ginagawa ang kalooban ng ating pong Panginoon pagkatapos nilang sumampalataya sa Diyos. Hallelujah. Wala po sa relihiyon, ulitin ko, hindi po relihiyon ang magpapagaling sa atin. Hindi po relihiyon, amen, ang magliligtas sa atin. Ang tanging magliligtas sa atin, walang iba, kung hindi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anumang relihiyon mo ngayon, mga minamahal, amen, hindi masama na meron kang relihiyon. Pero ang pinakamahalaga, meron kang relihiyon, meron ka pang relasyon sa ating pong Panginoon. At kapag ikaw ay sumampalataya sa ating pong Panginoon, amen, mauunawaan mo kung ano yung katotohanan. At sabi po ng katotohanan, sabi po ng Biblia, John chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yun po yung katotohanan. Si Jesus po ang katotohanan. Kung nais mong pupunta sa langit ang ating mga nag-iisang kaluluwa, mga minamahal, kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Kailangan mo sumampalataya sa Kanya at itatag mo yung magandang relasyon mo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kapatid, kumusta po yung relasyon po natin sa ating pong Panginoon? Amen. Kumusta po yung relasyon po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo? Amen. Okay pa po ba yung relasyon po natin sa Diyos? O baka naman sira? Dapat sira na ang relasyon mo sa ating pong Panginoon. Kapatid, nais ng Diyos na itatag muli ang relasyon mo sa Kanya. Kaya gumagawa siya ng iba't ibang kaparaanan. Amen. Merong mga nangangaral ng salita ng Diyos na katulad ng ganito. At huwag mo nang antayin na gumawa pa siya ng ibang paraan sa buhay mo para tanggapin mo lang si Jesus bilang Panginoon. Amen. Sa iyong buhay. Sa akin, naranasan ko yung malapit akong mamatay. Dumating sa puntong between life and death na yung buhay ko. Doon lamang ako sumampalataya sa Diyos. Pagkatapos na nangyari yun, life and death, nasa hospital po ako, inaantay ko na lang, malagutan ako ng hininga. Pero sabi ko, Panginoon, bigyan mo pa ako ng another chance. Kapag pinagaling mo ako, kapag makalabas ako na buhay sa hospital na ito, amen, pangako ko sa iyo, ipapagamit ko at ihahandog ko yung buhay ko sa iyo. Kaya mga minamahal, yun po yung nangyari. Kung bakit meron kang nakikita ng nangaral ngayon ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil ito po, amen, ang nagbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Ito po yung bunga ng aking pangako sa Diyos. At ito po yung dapat na gawin ng isang tao. Gawin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya salamat po sa inyong pakikinig. Amen. Muli, hatid sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church. Meron pong gawain sa lugar po ng Phase 5 Gitna, Spain Street. Amen. Ganap po ng Miyerkules, Biyernes, alas 7 ng gabi. Linggo ng umaga, alas 9. At sa gabi naman ay alas 7 po ng gabi. Kahit anong relihiyon meron ka, amen, welcome kang dumalo sa ating pong Panginoon sa lugar po ng Phase 5 Gitna, Spain Street, Block 9, Lot 12. Diyan mo po matatagpuan ang gawain ng ating pong Panginoon. At salamat sa Diyos, tayo po ay mag-aaring taon na sa lugar po ng Phase 5. Mag-aaring taon na pinagtagumpay ng Diyos sa lugar ng Phase 5. At naniniwala ako kapag ang Diyos ang nagtatag ng kanyang gawain, Diyos din, amen, ang mag-provide at siya rin ang magtatagumpay sa lugar po ng Phase 5. Salamat po na marami. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon.
Praise God, isang pinagpalang umaga po, tanghali po sa lahat po na naabot ng tinig na ito. Dito po sa ating lugarin, sa lugar po ng San Marino City. Kami po ay patuloy po na maghahatid ng mabuting balita. At ito po ang good news po sa ating lahat. Sapagkat kapag tayo po ay patuloy po magbubukas ng ating pong mga pandinig, ang Diyos po ang magpapala sa buhay ng bawat isa at matanggap po natin yung biyaya na mula sa ating Panginoon. Kaya kami po ay isa po ako sa kababaihan po na kung saan po ay binago rin ng ating Panginoon. Dati po ay bata pa, wala pang relasyon sa Diyos. Ngunit nagpapatuloy, naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat dahil sa biyaya po ng ating Panginoon, sa kanyang habag, sa kanyang kabutihan, ay nagpapatuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon. At naranasan ko po yung kabutihan ng Diyos, yung kagalingan, yung kapahingahan po sa ating Panginoon. Katulad po rin ninyo na isang kababaihan na nakaranas po ng iba't ibang pagsubok sa buhay, nakaranas po ng sakit, karamdaman, subalit hindi po ako nagtiwala sa aking sarili, hindi po ako nagtiwala sa sino mang manggagamot, nagtiwala po ako sa ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na mga pangyarihan. Sa Jesus ay nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Kaya kung sa mga oras na ito, ikaw ay makaka-relate sa aking isang patotoo na kung saan ay nagtiwala lamang po ako sa ating Panginoon way back year 2008. Ako po'y nakaranas ng isang karamdaman na hindi ko po ina-expect na mararanasan ko po ito sa aking buhay. Nagkaroon po ako ng takot dahil nung una po ay nakita ko po na ang sakit na ito ay ang aking pagkakaunala ay papunta po ito sa isang kanser. Ngunit, subalit ang ating Panginoon lamang ang akin pong pinagkatiwalaan. Kapatid, kaibigan, totoo nga po na kapag tayo'y totoong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, makakaranas tayo ng himala mula sa Diyos. Kaya meron pong hiwaga sa ating pong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil nung ako po'y kabataan po, ay naranasan ko po, natutunan ko na po na maghandog ng buhay sa ating Panginoon. Dahil totoo po ang sinasabi ng Biblia sa aklat po ng mga ngaral na habang tayo po ay nasa kabataan pa, ay atin na pong ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya maraming kabataan dito po sa lugarin natin, mga estudyante, mga mag-aaral, kapatid, mahal kayo ng ating Panginoon. Habang bata pa kayo, maglingkod kayo sa ating Panginoon. Habang malakas pa tayo, sabi po ng aklat ng mga ngaral, ang sabi ng Biblia, habang tayo po ay may lakas pa, habang tayo po ay bata pa, ay ipagamit na po natin yung ating buhay sa ating Panginoon bago po mahuli ang lahat. Bago po tayo humina ang ating mga bisig, humina ang ating pandinig, lumapo ang ating mga mata, kapatid, bago pa man tayo mawala ng lakas, amen, ay ngayong malakas pa tayo, ipagamit na po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kailan pa po natin ipapagamit ang ating buhay? Kapag may sakit at karamdaman na po tayo, kapag tayo po ay nasa banig na ng karamdaman, hindi na po natin kayang tumayo, saka po tayo tatawag sa ating Diyos. Yan po yung realidad po ng buhay. At nakikita po natin, marami po akong na-encounter na ganun po ang naging sitwasyon ng buhay. Tumawag na lamang sa ating Panginoon nung siya ay wala ng lakas, wala ng kakayanan, nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan, nung wala na siyang pag-asa, kapatid, kaibigan. Kailangan po natin paglingkuran ng ating Panginoon. Sa panahon na tayo po ay malakas pa, sa panahon na tayo po ay meron pa pong gagamitin sa ating katawan upang magbigay karangalan sa ating Diyos. Kaya nung ako po ay nakaranas po ng sakit karamdaman, nagkaroon ng operasyon, at sabi ng doktor papunta po ng kanser. Kapatid, kaibigan, hindi po ako nag-alinlangan na isuko ang aking buhay, ipagamit ang aking buhay, naging maganda yung aking trabaho sa aking kabataan, sumasahod na malaki. Ngunit kapatid, kaibigan, nung ako po'y tinawag ng ating Panginoon, inihandog ko ang
Pinaglabasan ko po ng ating lahat ng aking mga kamay, ang aking kanang kamay, kapatid, kaibigan, subalit ako lamang po ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. Ang sabi ko sa Kanya, pagamit ko ang aking buhay, maglilingkod ako ng tapat, pagalingin lamang ako ng ating Panginoon. At hindi nga po nagalinlangan ng Diyos, nakita ng Diyos yung taos puso ko na paglapit sa Kanya. Ganon po ang ating Panginoon. Ang Panginoon po ay sobrang mapagmahal, sobrang mabait, sobrang maalalahanin po sa ating lahat. Kung nakikita po sa atin yung ating taos pusong paglapit sa Kanya, alam niyo po ba kung bakit ang tao po ay nahirapang lumapit sa ating Panginoon? Bunga po ito ng kasalanan. Bunga po ito ng ating mga ginagawa na hindi po ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit sabi po ng ating Panginoon, siya na parito hindi para sa mga matutuwid. Naparito po ang ating Panginoon upang Kanyang tubusin ang lahat ng mga makasalanan. Kaya nga po napayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay makaranas ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. At take note po, ang kaligtasan po ay libre. Libre po yan ay binibigay sa ating Panginoon, ng ating Panginoon. Sa ating lahat na nais po na sumampalataya sa Kanya. Ano pong ibibigay ng ating Panginoon? Karapatan para ikaw ay maging tunay na anak ng Diyos. Ngunit kung hindi natin tatanggapin ng ating Panginoon sa ating buhay, babaliwalain po natin ang salita po ng ating Panginoon. Kung sa ngayon, hindi mo ito papahalagahan, kapatid, kaibigan, sinasabi ko po sa iyo, ngayon na yung oras ng pagbabago, ngayon na yung oras na tayo po'y sumampalataya, maglingkod sa ating Panginoon. Mahalin po natin ang Diyos dahil siya po ang pinagmumula ng lahat ng bagay. At control po niya ang lahat ng bagay. Yung ating pong mga tinatangkilik, yung ating pong kung ano mang meron po tayo, yan po ay bigay ng ating Panginoon. Yan po ay nanggagaling sa Diyos. At dapat po natin itong ibalik sa Kanya ang lahat ng papuri at pagsamba. Paano po natin sasambahin ng ating Panginoon? Bigyan po natin ng prioridad ang Diyos. Unahin po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Huwag po natin ipanghuli ang Diyos, sapagkat kapag ipinanghuli po natin ang Diyos, kulitin po tayo sa mga pagpapala at hindi lamang po yan mga material na bagay, kundi ito po ay mga pag-spiritual na bagay. Yung ating paningin ay ituon po natin sa ating Panginoon. Ituon mo sa Diyos ang iyong paningin. Fix your eyes to God, the author and the finisher of our life. Ang Diyos lamang po ang may kontrol ng lahat ng bagay at wala po tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Hindi po natin tayong sabihin na malakas tayo ngayon. Walang sakit, walang karamdaman. Kaya kong gawin ang lahat, kapatid, kaibigan, kapag sinabi ng Diyos hanggang dito ka na lang, wala po tayong magagawa. Kaya dapat habang meron pa po tayong pagkakataon, habang meron pa po tayong panahon, oras, na tayo po'y magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, kapatid, kaibigan, gawin na po natin ang naayon sa kalooban po ng ating Panginoon. Sapagkat maraming tao po na kapag namatay po ang isang tao, akala po okay na po ang lahat. At hindi po alam ng karamihan na meron pong nakatakdang kaparusahan kapag ang isang tao ay namatay na hindi nakapagsisi, hindi nakapagbalik loob sa ating Panginoon. Kapatid, meron pong kabayaran ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Anong kabayaran kapag ang isang tao ay hindi po nakapagsisi sa kanyang kasalanan bago pa man siya bawian ng buhay? Kamatayan doon po sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At akala po natin na kapag tayo po ay namatay, meron na po tayong kapahingahan, meron na po tayong kapayapaan. Kaya mababasa po natin sa mga sementeryo, makikita po natin doon, nakalagay, RIP, rest in peace. Kapatid, kaibigan, wala kang kapayapaan o walang kapayapaan ng isang tao na kapag namatay, na meron pong bit-bit na kasalanan. Haharap po sa hukuman ng Diyos. Lahat po tayo, bata man, matanda man, mayaman ka
Panginoon. Kaya kapatid, kaibigan, ang sabi po ng Kawikaan chapter 27, sabi po doon, huwag nang ipanghambog ang araw ng bukas dahil hindi mo alam kung ano ang magaganap. Alam mo ba kung ano magaganap sa mamaya? Alam mo ba kung ano magaganap sa araw ng bukas? Gising pa po ba tayo kapag tayo po ay natulog mamayang gabi? Kapatid, kaibigan, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay maging mapagmatyag, na tayo po ay maging wise, na tayo po ay maging mapanuri. Kapatid, kaibigan, paano tayo maging mapanuri? Basahin po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po yung katotohanan. Ang magtuturo po sa atin, huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi. Kapatid, kaibigan, maniwala ka sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Sapagkat wala pong ibang katotohanan. Sa Jesus lamang ang katotohanan. Siya ang daan. Siya ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo. Sa Jesucristo ang ating pong kaligtasan. Kaligtasan po ng ating nag-iisang kaluluwa. Naan po namin kayo sa ating Panginoon kung bakit at patuloy po kami na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon at hindi po kami nahiya na ipagsigawan, ipamalita, ipangalan ang salita po ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat sabi po ng Biblia, kapag ikinakahiya mo sa Jesus sa harapan ng maraming tao, ikakahiya ka rin niya sa harapan ng Ama na nasa langit. Kapatid, ayaw ko pong ikahiya ako pagdating ng paglungkod. Ang gusto ko po maranasan, buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon. Kaya kung gusto ko maranasan ang buhay na walang hanggan na libreng ibinibigay ng Diyos sa ating lahat, kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid, kaibigan, ang pinag-usapan po dito, buhay na walang hanggan. At hindi po natin kayang ipagyabang yan. Hindi po natin kayang ipagyabang kung tayo po ay namumuhay po sa ating kasalanan. Kaya kapatid, tayo po ay maging mapagpakumbaba. Tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ilapit po natin sa Diyos. Kapatid, lahat po ng tayo nagkakasala. Yun po ang salita po ng aklat ng Roma. Subalit wag po natin panghurakan na mabait naman ang Diyos, kaya niya akong patawarin. Kapatid, yes, kaya po tayong patawarin po ng ating Panginoon. Pero take note po, lahat po ng ating ginagawang kasalanan, meron po kaakibat na consequences. Mararanasan at mararanasan po yan. Patatawarin po ang tao, subalit meron pong consequence. Kaya kapatid, kaibigan, nais lamang po namin ay pabatid sa ating lahat, ang Diyos po ay nagmamalasakit po sa ating nag-iisang kaluluwa. Meron po kaming pinamimigay dyan, libreng babasahin. Salita po yan ng ating Panginoon. At hindi po relihiyon. Take note po, hindi po relihiyon ang aming itinataas sa lugar na ito. Ang itinataas po namin dito ay walang iba sa Jesucristo. Siyang nagpalaya sa akin sa sakit karamdaman. Siya ang nagbigay ng kagalingan. Siya ang nagbigay ng kapayapaan. Siya ang nagbago ng pamilya ko. Siya ang nagbigay ng kagalingan sa asawa ko. Take note po, for 20 years, naranasan niya sakit karamdaman. Halos mamatay na, nagme-maintenance ng gamot. Pero kapatid, kaibigan, inihandog lang niya ang kanyang buhay. Doon ko po naranasan, nakita ang hinala ng Diyos dahil ako po ay naging witness sa kanyang buhay, sa kanyang naranasan. Kaya talagang nagpapatotoo ko na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan, tagapagpagaling ng sakit karamdaman. Kaya kung ikaw na nakikinig sa oras na ito, meron kang matinding sakit karamdaman, huwag kang magtiwala sa kakayanan ng tao, huwag kang magtiwala sa kung sino pa mang manggagamot, mga fake healer. Kapatid, kaibigan, magtiwala ko sa ating Panginoong Jesus. Pagagalingin ka, bunga ng iyong pananampalataya. At yung pananampalataya, yun po magdadala sa iyo doon po sa eternal life. Kapatid, kaibigan, mahal po natin ang bawat isa dito po sa ating lugarin. Ayaw po natin na tayo po ay mapahamak. Ayaw po natin na pagdating ng araw. Alam niyo po yung pagsisisi na sa bandang huli. Mas maganda po na ngayong panahon, bago pa po mahuli ang lahat,
ng ating Panginoon. Masaya po kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya unahin po natin ang Diyos. Priority po natin. Ano bang priority po natin? Yung pamilya ba? Oo, mahal po natin ang ating pamilya. Pero higit sa lahat, mas mahal mo dapat ang ating Panginoon. Mas nangingibabaw po ang ating prioridad sa ating Diyos. Kapatid, kaibigan, kung mahal mo ang pamilya mo, dapat dinadala mo yan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ka dapat masaya kung nakikita mo ang pamilya mo alipin na sakit karamdaman, alipin ng mga bisyo at kasalanan. Dapat maging masaya ka kapag ang pamilya mo naglilingkod sa ating Panginoon. Bakit? Meron nag-aantay. Meron po nag-aantay na eternal life sa buhay ng pamilya po natin. Kaya kung tayo po'y nagmamalasakit sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, bahagian po natin ang salita po ng ating Panginoon. Huwag po tayong maging duwag na ibahagi ang salita ng Diyos. Huwag kang matakot. Bakit? Ang tagapagtanggol po natin, walang iba ang ating Panginoon. At kapatid, hindi relihiyon po yung magliligtas po ng ating nag-iisang kaluluwa. Hindi po natin pwedeng panghawakan na nasa loob ka ng isang relihiyon. Kung ang ating buhay naman po ay namumuhay tayo, nakaliwas po sa kautusan po ng ating Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng panghawakan na nasa loob ka ng isang relihiyon. Kapatid, kaibigan, ang magliligtas po sa atin, yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Pananampalataya. Hindi po yung mga mabubuting gawa. Ay, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako nag-chismis, kapatid, kaibigan, hindi po yung mga mabubuting gawa yung atin pong pahawakan. Kundi po yung atin pong pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya ng isang tao, yan po tayo makaranas po ng himala sa Diyos. Kapatid, kaibigan, nais lamang po namin na kayo po ay imbitahan sa bawat mga gawain. Bakit po? Ang sabi po ng Biblia sa aklat po ng Biblia, huwag po natin kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Doon pa lamang kung hindi po natin nagagawa na tayo po ay dumadalo sa mga pagtitipon, nagkakasala na po tayo sa ating Panginoon. Bakit po inutos po yan ng Diyos? Naunahin po natin, seek first the kingdom of God. Seek His righteousness. Dapat unahin po natin yung katuwiran. Katuwiran. Unahin po natin ang ating Panginoon. Bakit po meron po pangako ang Diyos? Pangako ng ating Panginoon na kapag inuna po natin ang Diyos, lahat ng bagay idaragdag po sa atin. Ano po pang kulang sa iyo sa mga oras na ito? Baka kulang ka sa financial, baka kulang ka pa sa mga spiritual na bagay, baka kulang ka pa, wala pang kagalingan yung sakit at karamdaman mo. Unahin mo ang Diyos. Pagagalingin ka ng ating Panginoon. Palalayain ka sa sakit karamdaman mo. Yung tipong wala ka ng pag-asa, nahihirapan ka na ng lubha sa iyong buhay, sa iyong mga pasanin. Ano sabi po ng ating Panginoon? Lumapit ka. Kayo ang lahat na napapagal at nabibigat ang lubha. Yung may mga pasanin, lumapit daw po sa ating Panginoon. Huwag mong sarilinin. Huwag mong angkinin. Kaya ko to. Hindi mo kaya sa totoo, kapatid, kung wala ang panguna ng ating Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Walang magagawa kung hiwalay ang tao sa Diyos. Kaya kapatid, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, tumalikod sa kasalanan, tanggapin natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, at kapag tinanggap mo sa Jesus sa iyong buhay, nasa iyo ang karapatan. Anong karapatan po yan? Karapatan upang maging tunay na anak ng Diyos. If we confess na tayo po ay mga sinners, tayo po ay mga kasalanan, at iniling po natin sa ating Panginoon ng kapatawaran, at pinagsisihan ako, kapag nagsisi ka sa iyong kasalanan, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balik-balikan yung iyong kasalanan. Dahil mapapahamak ka sa iyong ginagawa. Mapapahamak ang tao kapag nagpapatuloy sa kasalanan. Ang tao, nasa gitna po yung kasalanan at ang Diyos. Kapag ang kasalanan ay hindi po nagkaroon po ng tulay, which is ang ating Panginoong Jesus, kapatid. Kapag hindi po tayo sumampalataya sa ating Panginoong
isang kaluluwa. Kaya para maranasan po natin yung kapangyarihan sa ating Panginoon, para maranasan po natin yung katiyakan ng ating buhay, kapatid, kaibigan, sumampalataya ka sa ating Panginoon. Tanggapin mo ang ating Diyos sa iyong buhay. At hindi lang sa pagtanggap, kapag tinanggap mo ang ating Panginoon, magpatuloy ka, maglingkod ka sa ating Panginoon. Bumalo ka sa bawat gawain, manalangin ka araw-araw. Basahin mo ang salita ng Diyos, utos po ng ating Panginoon. Meditate the Word of God day and night. Pagbulay-bulayan daw po natin ang salita ng Diyos. Bakit inuutos po ng ating Panginoon? Umagat gabi, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Baka sa mga oras na ito, kahit minuto, hindi na po natin nabubuklat yung salita po ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, na kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, pinapakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. At kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya meron pong mutual relationship. Kapag ikaw ay nananalangin, nangungusap ka sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Kapatid, kaibigan, dapat po natin maunawaan na tayo po ay magpahalaga. Alam ko po na hindi naman po masama yung trabaho, hindi naman po masama yung pagnenegosyo, hindi naman po masama yung pag-aaral. Kapatid, ang gusto lang ng ating Panginoon, bigyan po natin ng prioridad ang Diyos. Mapasaya po natin ang ating Panginoon. Bakit po tayo nilikha ng Diyos? Para po tayo ay magbigay karangalan sa Diyos. At paano po natin mabibigyan ng karangalan ng ating Diyos? Naway mahipo po natin ang puso ng ating Panginoon. Gumawa po tayo ng mga bagay. Gumagawa lamang naman po ang isang tao ng mabubuti dahil nagkaroon na po ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kaya bunga po ng pananampalataya, ginagawa po natin yung mga mabubuting bagay upang tayo po ay patuloy po natin na mapasaya ang ating Panginoon. Ito po yung Great Commission po natin, yung ipangaral, ipabatid, ipaalam, ipahayag ang mensahe ng Diyos, ang salita po ng ating Panginoon. Dahil kung wala po tayong napapakinggan na salita ng Diyos, at ang lagi po natin napapakinggan ay yung mga iba't ibang klase ng lumalabas sa bibig ng mga tao na hindi kaaya-aya po sa ating buhay, kapatid, kaibigan, magulo po ang sitwasyon ng ating buhay. Ang salita ng Diyos, ito po ay buhay. Buhay po, kapatid, buhay, makapangyarihan. Kaya kapag binasa po natin ito, dito po nababago ang buhay ng tao. Dito po isinusuko ng tao ang kanyang kasalanan. Bakit dati din po kami makasalanan? Ngunit nung naunawaan po namin ang salita ng ating Panginoon, hindi na po natin ang kasalanan. At ito po ay nagpapatuloy, naglilingkod, nagiging fervent po tayo. Hindi po dapat maging inconsistent yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi pwedeng sasamba ngayon, sa susunod hindi na, sa susunod pa na buwan. Kapatid, kaibigan, maging consistent po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Maging consistent po tayo sa ating panalangin, araw-araw. Maging consistent po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos para maunawaan po natin ang katotohanan, para maunawaan po natin na kapag ang isang tao ay namatay pala, kapatid, hindi po doon nagtatapos. Doon po tayo sisingilin, doon po tayo i-judge ng ating Panginoon. Mabuti man o masama, take note po, mabuti man o masama, ang ginawa ng tao dito sa lupa, doon po siyang huhukuman po ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ayaw po natin mapahamak ang ating pong nag-iisang kaluluwa pagdating po ng panahon na bumalik ang ating Panginoon at hindi po natin alam, mamaya, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, hindi natin alam. Ang pagbabalik po ng ating Panginoon, katulad po yan ng isang magnanakaw. Wala pong magnanakaw na magsasabi sa'yo, mamayang gabi, pupunta ako sa iyong tahanan at nanakawin ko yung pinakamahalaga mong bagay.
pagbabalik ng ating Panginoon. Tulad po sa isang magnanakaw na wala pong nakakaalam. Kaya kung walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoon, dapat maging handa po tayo. Dapat maging sigurista po tayo. I-sure po natin na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, handa po nating salubungin ng ating Panginoon. Handa po tayong humarap sa kanyang hukuman. Kaya yun lamang po mga kapatid, nawang ang mga pangangaral ng salita ng Diyos sa lugar na ito po ay magrema sa buhay po natin. At huwag po nating baliwalain. Hindi po aksidente, baka napakinggan na ilang ulit mo na napakinggan ang mga salita ng Diyos, sa pangangaral ng Diyos. Baka kinukumbita ka na ng ating Panginoon. Dati kang mananampalataya, ngunit tumalikod ka sa Diyos, backslider ka man. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Kahit backslider ka pa, dati ka na nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo, umpisahan mo ulit, lumapit po sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti, mabait, mapagmalasakin, at handa niyang tanggapin ang sino mang lumalapit, gaano man kapula ang kasalanan ng isang tao, ngunit handang tumalikod sa kanyang kasalanan at pagsisihan at handang tanggapin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Patatawarin po tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay mapagpatawad. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Mahal po tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na madatnan po tayo, na tayo po ay mapapahamak. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay mapabilang sa kanyang kaharian. Kaya nga, sabi po ng Biblia, na sa ulit pang galing, sa ulit pong pagparito, meron pa kaya akong masusumpungan na naglilingkod sa akin ang tanong po ng ating Panginoon. Nawa, isa po tayo sa masumpungan po ng ating Panginoon na tayo po ay walang bayad ng karumihan, kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya Diyos po magpala sa buhay ng bawat isa na naabot ng tinig na ito. Patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Lahat na nanenegosyo, lahat ng nag-aaral, lahat po ng mga tricycle driver, Diyos po ang magpala sa inyong buhay kung kayo po ay nakakapakinig ng salita po ng ating Panginoon. Magpatuloy po kayo maglingkod sa ating Diyos. Magpatuloy po kayo na sumamba sa ating Panginoon. At yan lamang po. At meron pa pong mga ngaral ng salita po ng ating Panginoon, isang kalalakihan. Naway, magpatuloy po kayo na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 12, kaya walang pagkakaiba ang Hudyo at mga Hintil, at ang Panginoon lahat siya'y masaganang nagbibigay sa lahat na tumatawag sa Kanya. Na kaibigan kapatid, haleluya, lahat pala tayo ay pantay-pantay sa harapan ng ating Diyos. Tayo man ay mga Hintil, haleluya, sapagkat ang pangako ng Panginoon ay para lamang sa mga Hudyo. Pero salamat kaibigan kapatid, inabot tayo ng ating Diyos sa buhay. Tayo man ay mga Hintil, tumutuloy ito sa ibang nasyon, ibang bansa kaibigan na hindi pinili ng Diyos. Pero sa salamat sa habag at awa ng Panginoon ay binigyan tayo ng karapatan upang sumampalataya sa Kanya kaibigan kapatid, sapagkat ang Diyos ay mawain, mahabagin at mahal na mahal niya ang lahat ng tao na Kanyang nilikha. Kaya nga hindi kapatid sa Gawa chapter 11 verse 85 nang si Bernabe ay hinanap niya si Saulo doon sa nagnangaral sa Antioquia kaibigan kapatid, upang ipangaral na ang Diyos ay buhay, Diyos na manggagamot, Diyos na tagapagligtas sa lahat ng tao. Kaibigan kapatid, haleluya, siya ay nangaral doon, dalawa sila ni Bernabe, na sila na isang lingkod ng Panginoon na si Saulo. Na noon ay isang Saulo, ngayon ay si Pablo na, Apostol Pablo na, upang ipangaral na ang Diyos ay tagapagligtas sa lahat ng lahi, sa lahat ng daigdig na ito. Ikaw man ay Grego, ikaw man ay Romano, ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Pilipino, kaibigan, kapatid, tayo lahat ay may karapatan na upang sumampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya ito'y pinagdiinan ng ating Diyos na buhay sa John 3:16, kaibigan. Sabi sa kanyang salita, for God so loved the world. Kaibigan, kapatid, sinasabi doon, for God so loved the world. Ang pag-ibig ng Panginoon ay universal. Ito ay pangkalahatang tao. Ito ay tumutukoy sa lahat ng nasyon, sa lahat ng tao sa daigdig na ito.
Kaya ang Diyos, kaibigan kapatid, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sa lahat ng makasalanang tao sa daigdig nito at sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay forever. Kaya huwag tayong umasa sa tao. Kaya sabi niya, ang sino mang tao sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan kapatid, anuman ang lahi mo sa oras na ito, anuman uri ang sitwasyon mo, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay walang pangalan sa daigdig nito, ikaw man ay may sakit karamdaman, kaibigan kapatid, ikaw man ay kinalimutan na ng lahi mo, ikaw man ay wala ng pag-asa kapatid, haleluya, ang Diyos ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hubarin ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao para maging alipin upang iligtas tayo, kaibigan kapatid. Kaya kaibigan kapatid, walang imposible sa Diyos, sa tao ay may imposible. Walang magagawa ang tao, kaibigan, maging kayamanan natin, pagharap natin sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya kaibigan kapatid, haleluya, ipinangaral ang salita ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19, haleluya, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Ipangaral ang salita ng Panginoon sa lahat ng nasyon, sa lahat ng bansa, gawin silang alagad. At bautismohan sila sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa kanyang mga utos. Kaibigan kapatid, haleluya, ang utos ng Panginoon ito'y magtatagumpay, magdadala sa atin ng tagumpay at kaligtasan. Kaya kaibigan, kailangan pala natin mabautismohan sa Espiritu. Kaibigan kapatid, ang sinamang tao na hindi pinanganak muli sa Espiritu, sapagat ang Espiritu ng isang tao ay namatay buhat ng nagkasala, si Adan at Eva, doon sa Garden of Eden. Nang magkasala ang tao, kaibigan, pinalaya sa Garden of Eden, namatay ang Espiritu ng tao. Nakakakita ang tao ang physical pero bulag sa kapangyarihan ng Panginoon. Nakakakad tayo pero hindi tayo lumalakad ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya isang mayaman, isang matalino, isang makapangyarihan sa John chapter 3 verse 1, kaibigan kapatid, haleluya, isang Nicodemo, isang Paraseyo, nagtanong siya, paano makapasok sa kaharian ng langit? Kaibigan, anong sinagot ng ating Diyos na buhay? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaibigan kapatid, haleluya, ang tinutukoy ng Diyos dito ay ipanganak ka muli sa Espiritu. Sapagat ang nabubuhay sa laman, kaibigan, ay gumagawa ng kasalanan at hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kaibigan kapatid, mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Nais niya, kaibigan, na tanggapin natin siya nang siya ay buhat na namatay sa cross ng Kalbaryo kapatid. Anuman ang lahi mo, anuman ang anuman ang kasalanan mo, kaibigan kapatid, kapag tayo sumampalataya, kaibigan, magtatagumpay ka sa lahat ng digmaan ng buhay mo. Tagumpay ka na, kaibigan kapatid, sapagkat binigyan ka na ng Diyos ng karapatan maging anak niya, kaibigan kapatid, at pinagtagumpayan mo na lahat ng digmaan ng buhay mo. Sakit at karamdaman, kaibigan, ay magtatagumpay ka. Gagaling ka sa sakit at karamdaman. Sino ba ang Diyos ang sinasampalatayan natin, kaibigan kapatid? Diyos ni Isaac, Diyos ni Abraham, at Diyos ng Jacob, at Diyos ng lahat ng tao sa daigdig nito. Kaya anuman ang nationality natin, kaibigan, haleluya, anuman ang relihiyon natin, kaibigan kapatid, haleluya, kailangan lamang natin pala sumamba at sumampalataya sa ating Diyos na buhay upang makanta natin ang kalayaan sa daigdig nito. Makanta natin ang kapayapaan, ang kaligtasan ng kaisa-isa nating kaluluwa. Sapagkat dalawa lamang ang patutunguhan ng tao, kaibigan kapatid. Dalawa lamang ang patutunguhan ng isang bansa na hindi sumasampalataya sa Diyos. Mapapahamak, kaibigan, haleluya. At higit sa lahat, mapupunta sa impyerno ang kaisa-isa nating kaluluwa. At ang tinutukoy ng Diyos, kaibigan, na impyerno, ito ay supreme apoy. Hindi basta-basta ito, kaibigan kapatid. Ang supreme apoy na kasama natin doon. At wala nang gabi't araw, wala nang kapayapaan, wala nang nangangaral, wala nang panahon, wala nang second chance, kaibigan, wala nang kapayapaan. Kaya ngayon pa lamang, kaibigan, tumatawag ang Diyos sa puso natin. Saan ka man dako ng daigdig, kaibigan, saan ka man naroroon ngayon, kaibigan kapatid, manampalataya ka lamang sapagkat ang Diyos ang daan at ang buhay, kaibigan kapatid. Sa Kanya natin masusumpungan, kaibigan, ang buhay na walang hanggan. Kaya si Thomas, nagtanong siya, kaibigan, nang malapit na umalis ang Diyos. Ang sabi ni Thomas, kaibigan, nagtanong siya, paano paparoon sa Ama? Ang sabi ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Kaibigan kapatid, haleluya, ang Diyos ang daan at ang buhay. Kaya kaibigan kapatid,
kapatid, walang daan dito sa lupa upang maligtas ang ating kaisa-isang kaluluwa. Hindi kayamanan, hindi posisyon sa daigdig nito, hindi ang karangyaan natin, kaibigan. Hallelujah, sapagkat ang mga tao na nagmamataas ay binababa ng Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, sa oras na ito, Diyos mismo ang nag-uutos sa atin. Anuman ang lahi mo, kaibigan, kapatid, hallelujah, anuman ang kasalanan natin ay handa tayong patawarin ng ating Diyos na buhay. So 1 John 1:9, kaibigan, kapag tayo nagsisi ng ating kasalanan, ang Diyos ay tapat, kaibigan, upang tayo patawarin. Kaibigan, kapatid, anumang uri ang kasalanan natin, makagapos tayo sa bisyo at kasalanan, kapatid, hindi tayo makaalis-alis. Mariyan ang mga hatak ng mga masasamang impluensya, mga tao na hindi tayo pinapakawalan. Hinahanap-hanap tayo ng mga bisyo, ng mga kaibigan. Na kaibigan, kapatid, mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Gusto niya na makalaya tayo sa bisyo at kasalanan. Baka iniisip natin ang pera ang tagumpay sa daigdig nito. Kaibigan, kapatid, hallelujah. Sa Diyos nagbula ang kayamanan. Isang iglap lang kayang kunin ng Diyos ang kayamanan natin. Pag hindi natin siya pinupurit, sinasamba. Kaya may isang tao, kaibigan, hallelujah, sa banal na aklat na isinulat sa Mark chapter 10 verse 17, nang isang tao ito ay nangarap din na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanong niya ating Diyos na buhay, ano ang gagawin ko, Panginoon, upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? What must I do to inherit eternal life? Anong sabi ng ating Diyos na buhay? Gawin mo ang kalooban ng Diyos, huwag kang gumawa ng kasalanan, huwag kang pumatay. Kaya sabi ng kabataan, ginawa ko na po yan, sinabi ng isang mayamang kabataan. Pero anong sabi ng Diyos? Hallelujah, ibenta mo ang kayamanan mo at ipamigay mo sa mga mahirap at dukha at sumunod ka sa akin. Kaibigan, ng itong isang mayaman, malungkot na umalis. Kaya kaibigan, kapatid, hallelujah, maraming tao na pinapalagayan pa rin ang kayamanan sa daigdig na ito. Pero ang daigdig na ito, kaibigan, kapatid, may hangganan. Ang lahat ng nasyon ay may hangganan. Nariyan ang mga gera sa Ukraine at Russia, sapagkat gusto nilang palawagin ang kanilang teritoryo. Gusto nilang sambahin sila bilang komunista na country na bansa. Kaibigan, kapatid, hallelujah, ang mga komunista, kaibigan, walang Diyos sa puso yan. Sigurado, kaibigan, kapag ikaw ay nabubuhay sa mga komunista na lugar, kaibigan, kapatid, hallelujah, higit pa, ikaw ay nakapreso. Nakakulong na ang pisikal mo, kaibigan, at hindi mo pa mapapakinggan ang salita ng Panginoon. Kaibigan, kapatid, hallelujah, pero salamat, kapatid, sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng salita na dapat tayong makinig, sumampalataya sa kanyang salita upang ang mga bansang ito ay makalaya, kaibigan. Kaya dapat natin ipangaral ang salita ng Panginoon at hindi, kaibigan, makapagliligtas ang kayamanan mo. Kaya kaibigan, kapatid, hallelujah, kung anuman ang naranasan natin sa daigdig na ito, tayo man ay isang dukha, walang pangalan sa daigdig na ito, kaibigan, kapatid, may pangako ang Diyos na buhay. Bibigyan kanya ng magandang pangalan at ililigtas niya, kaibigan, katulad na sa amang Abraham, kaibigan, hanggang sa kasalukuyan, kaibigan, ay pinapangaral natin sapagkat siya ay namuhay na matuwid. Hallelujah. At ano ang pangako ng ating Diyos na buhay sa kanya bilang isang Hudyo, kaibigan, hallelujah, ano sabi? Gagawin kong sinamin ng bituin sa langit ang iyong mga lahi. Kaibigan, kapatid, sumampalataya lamang tayo sa ating Diyos na buhay. Ano man ang nasyon natin, ano man ang relihiyon natin, ano man ang ating kalagayan sa oras na ito, kaibigan, pag tayo sumampalataya sa Diyos, kaibigan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan at higit sa lahat ang kaligtasan, kaibigan, ng mga pamilya mo. Kaya kaibigan, kapatid, maraming lingkod ng ating Diyos na buhay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng kaligtasan ng pamilya, nagkaroon ng kapayapaan, kaibigan, kapatid, pinagaling sa sakit at karamdaman. Bakit, kaibigan? Sumampalataya lamang tayo, walang ibang daan, kaibigan, kapatid, sa daigdig na ito. Sumampalataya lamang tayo at may kalakip na gawa. Kaya pinatunayan, kaibigan, kapatid, ang Diyos ang nagmahal sa atin. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi nagtapos, kaibigan, sa pagmamahal. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang patunayan niya, kaibigan, kapatid. Hindi lamang sa pagmamahal nagtatapos ang salita. Kailangan patunayan natin sa Diyos na buhay na tayo sumampalataya, kaibigan, kapatid. Kailangan ipamuhay natin ang kanyang kalooban. Gumawa tayo sa kaharian ng
ating Diyos na buhay, sumamba tayo upang makita na ikaw ay ligtas. Maglingkod ka sa Panginoon upang makita sa buhay mo na ligtas ka, kaibigan. Patunayan mo, kaibigan, na ikaw ay isang Kristiyano na tumutugon sa panawagan ng ating Diyos na buhay. Kaya nung nangaral si Bernabe at si Pablo, kaibigan, doon sa Antioquia, lahat ng sumampalataya, kaibigan, Hudyo man, Grego, Romano, kaibigan, haleluya, tinawag silang tagasunod ni Jesus. At maging tayong mga Pilipino ay ibubot ng salita ng Panginoon, haleluya, upang tawagin ng mga Kristiyano at tagapagmana, kaibigan, tulad ng pinangako niya kay Amang Abraham sa mga Hudyo. Kaya kaibigan, kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. Huwag mong isipin mahirap ka lang, kaibigan, kapatid. Huwag mong isipin na wala kang kayamanan sa daigdig na ito, sapagkat ang daigdig na ito, kaibigan, ay matutunaw at mawawasak. Kaya sabi ng ating Panginoon, heaven and earth will pass away, but the word of God still remains. Kaya kaibigan, kapatid, kung pangarap ka maging engineer, isama mo na rin ang pangarap, ang buhay na walang hanggan. At sabi ng ating Panginoon sa Efeso 2:8, ang kaligtasan, kaibigan, na isang biyaya at habag ng ating Panginoon at pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya kaibigan, kapatid, anuman ang ating pangangailangan sa oras na ito, kung gusto mong yumaman, kaibigan, kapatid, pangarapin mong yumaman sa salita ng Panginoon. At sapagkat ang salita ng Panginoon, ito ang magbibigay sa iyo ng kayamanan sa langit. Sa John 14:1, kaibigan, kapatid, pinangako ng ating Diyos na buhay sa kanyang mga lingkod, do not let your heart be troubled. Huwag kang mangamba, kaibigan, sapagkat sa langit ay may mansyon na hinanda ang ating Diyos na buhay. At siya'y babalik dito upang kunin tayo, kaibigan, at naninirahan tayo sa mansyon. Kaya huwag mong maliitin ang kasama mo na mahirap na sumasampalataya sa ating Diyos na buhay. Baka isang iglap lang pag tayo nagmalaki, nagsakasakit tayo, lalapit tayo sa ating Diyos na buhay at hihingi tayo ng kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, haleluya, isang mayaman tumalikod sapagkat ayaw niyang sundin ang kalooban ng Panginoon, mas minahal niya ang kanyang kayamanan. Kaya maraming tao, kaibigan, kapatid, papapansin mo na lamang, mga sikat sila, mayayaman, may pera naman sila, pero mababalitaan mo na lang, kaibigan, at pakamatay na. Mga sikat na singer, nagpapakamatay, walang kapayapaan, dahil hindi sa kayamanan ang kapayapaan, kaibigan, kundi makukuha natin sa ating Diyos na buhay. Makakanta natin ng kapayapaan, kaligtasan, hindi ito, kaibigan, makukuha sa kayamanan, kundi sa ating Diyos na buhay. Kaya may mga tao, kaibigan, kapatid, na gustong abutin ng ating Panginoong Jesucristo sa oras na ito. Lahat tayo inaabot ng ating Diyos na buhay. Walang prinsipyo sa lupa na ito ang mananaig. Huwag mong pairalin, kaibigan, ang prinsipyo mo, ang emosyon mo na nahihirapan ka. Kaibigan, kapatid, ka namang hirap sa daigdig na ito pag sumampalataya ka, ipaglaban mo na ang Diyos ay Diyos siya at hindi siya tao. Sa Pilipos, pinatunayan niya, kaibigan, Diyos siya, pero kaibigan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang kaibigan maging alipin, upang gampanan niya ang kalooban ng ating Ama na iligtas lahat ng tao sa daigdig na ito. Kaya kaibigan, kapatid, haleluya, anuman ang relihiyon natin, anuman ang katayuan natin sa buhay, hindi relihiyon, hindi ang kayamanan ang magliligtas sa atin, kundi tamang relasyon sa ating Diyos na buhay. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipagkaisa na sa Diyos ay isang bagong nang nilalang. Kaibigan, kapatid, haleluya, may mga bagong darating sa buhay mo pag sumampalataya ka. Kung dati ay nagsusugal, dati sugarol din ako, salamat at iabot ako ng ating Diyos na buhay. Dati nag-iinom tayo ng alak, babaguhin tayo ng ating Diyos na buhay, kapatid. Hindi tayo magbabago sa iyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:16, ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan. Hindi niya ikinakaya ipangaral ang salita ng Panginoon dahil may kapangyarihan sa kaligtasan sa lahat ng tao, maging ikaw ay Grego o Hudyo. Kaya kaibigan, kapatid, ang salita ng Panginoon ang ating asahan at hindi tao. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang magbabago sa ating buhay, magliligtas, at higit sa lahat, kaibigan, kapatid, itatala ng Diyos ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Doon na nakasulat sa Revelation 21 verse 27. Kaibigan, kapatid, anuman ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, kapag itinala na ang pangalan mo, kaibigan, sa mga palataya ka, kaibigan, yun lamang ang ililigtas ng ating Diyos na buhay doon sa impyerno. Kaya kaibigan, kapatid, anuman ang kahilingan mo sa oras na ito, kagalingan, sakit ng karamdaman, makalaya sa gapos ng kasalanan, kaibigan, kapatid,
maiwasan natin ang mga salot sa daigdig na ito ang lindol, kaibigan. Hilingin natin ang kapangyarihan ng ating Diyos mabuhay. Sapagkat kaibigan, kapatid, Diyos lamang ang magliligtas sa lahat ng tao sa daigdig na ito. Anuman ang relihiyon, ang nasyon mo, anuman ang bansa na kinabibilangan mo, kaibigan, kapatid, walang imposible sa Diyos. Kaya kaibigan, kapatid, ipanalangin natin ang mga kababayan natin sa Ukraine. Gusto nang makawala sa komunista na walang Diyos, walang sinasamba. Ipanalangin natin ang mga OFW. Meron na babalitaan mga nating kaibigan na mamatay na ang ating mga kababayan sa Hastings. Sapagkat walang tunay na pagkatakot sa ating Diyos na buhay. Nilalagay nila sa kamay nila ang kapangyarihan. Nilalagay nila ang batas sa kamay nila. Kaya kaibigan, kapatid, ang kapayapaan sa daigdig na ito, hindi ito tumutukoy, kaibigan, sa lakas natin. Kung gusto natin mabago ang ating mga kababayan, hindi sa pamamagitan ng kamay, sa lakas ng ating katawan, kaibigan, sa batas. Mababago ang tao, kaibigan, haleluya, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At maiiwasan natin ang mga sakuna sa daigdig nito. Kaya kaibigan, kapatid, haleluya, nais po namin manalangin upang tanggapin natin ang Diyos. Hindi ang relihiyon ko ang magliligtas sa atin at tatanggapin kundi ang Diyos mo ang magliligtas sa atin. Praise God. Amen. Shout Salamat out po po. sa inyong Salamat po pakikinig. sa pakikinig. Nagagalit po kami mga kapatid na kahit ay nandyan kayo busy, pero alam ko nakikinig po kayo sa pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. At ngayong umaga ay nais ko pong magbabakas sakali na baka meron po rito na hindi niya pa tiyak kung ano yung kahinatnan ng kanyang nag-iisang kaluluwa kapag siya po ay nawala sa daigdig nito. Napakahalaga po kasi katiyakan mga kapatid, mga kababayan po namin dito sa lugar ng San Marino. Yung katiyakan sa buhay na walang hanggan. Hindi po uulitin ko, hindi po yung magsimba ka lang ay okay na. Hindi po ganun ang kaligtasan. Hindi yung iniisip mo meron ka naman Diyos, ay ligtas ka na. Hindi po ganun ang buhay. Hindi po ganun ang kaligtasan. At alam hindi ganun ang kaligtasan. Meron naman akong relihiyon, okay na ako rito. Ligtas na ako rito, kapatid. Dapat meron kang tamang basihan. At ang kaligtasan ng ating mga nag-iisang kaluluwa, tagpuan lamang natin yan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil sabi na aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12, sapagkat sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Dahil walang ibinigay ang Diyos na pangalan, amen, upang maligtas ang lahat ng tao. At ang Kanyang pangalan, walang iba, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya kung nais mo magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, inayayahan kita mga kapatid na sumunod sa panalangin na aking babanggitin. Huwag mo isipin yung relihiyon mo. Ang isipin mo, yung katiyakan sa buhay na walang hanggan. Maraming tao ngayon namumuhay sa relihiyon. But deep down inside mga kapatid, marami pang mga katanungan. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para magtiyak mo yung kaligtasan. Amen, ang nag-iisang kaluluwa at sa kasama po dyan yung buong pamilya. Yan ay mo lang naman natanggapin si Jesus. Pero kung ayaw mong tanggapin, wala po akong magagawa. Pero kung nais mong tanggapin ang ating pong Panginoon, may pagmamalasakit ka sa nag-iisang kaluluwa kasama pamilya mo, amen, sumunod ka sa panalangin natin babanggitin na nagmumula sa puso. Dahil sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, if you confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Yun po yung sinabi po na aklat ng Biblia. At hindi mo pwedeng baliin yung sinabi ng Diyos sa Biblia. If you confess in your mouth that Jesus is Lord, amen, at believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Kapatid, katiyakan sa buhay na walang hanggan. Yun po yung inaalok sa atin ngayong umaga ng ating pong Panginoon na libre, kung gusto mo lang naman ng libre na ito. Manalangin po ako pagtanggap po sa ating pong Panginoon, hindi po relihiyon. Dahil ito po yung susi ng kaligtasan at tagumpay. Ganito pong panalangin mula sa puso.
Sumunod ka pagkatapos ko. Panginoong Heso Kristo, nagpapasalamat po ako sa iyong mga salita na aking napakinggan mula pa kanina. Inaamin ko po, Panginoon, ako'y makasalanan. Walang panahon sa iyo. Patawarin niyo po ako. At pinagsisihan ko na po ang lahat ng ito. At ako'y nangangako, Panginoon, natatalikuran ko na ang lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko na po ang aking puso at tinatanggap na kita bilang Panginoon at kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Magmula ngayon, ako'y susunod. Kung saan ka naroon, Panginoon, susundin kita. At dalangin ko po, Panginoon, ngayong umaga, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At marami po salamat sa pangako mong buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po kung kayo po ay sumunod sa panalangin na yan. Amen. Sabi ko na aklat ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan bilang anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung pagtanggap. Amen. The moment that you confess in your mouth that Jesus is Lord, the authority, the privilege, being a child of God, amen, ay nasa iyo na po yan ngayong umaga. All we have to do is to exercise your life living like a child of God. Amen. Exercise lamang po natin. Hindi po nagtapos doon sa tinanggap mo ang ating pong Panginoon. Tapos, wala ka pa rin panahon. Araw ng linggo ay nagtatrabaho ka pa rin. Nagninegosyo ka pa rin. Kapatid, huwag. Huwag mong gawin yan. Dahil kung nais mo talagang ang makatiyak sa buhay na walang hanggan, amen, gawin mo ang kalooban ng ating pong Panginoon pagkatapos mong sumampalataya sa Kanya. Amen. Sabi ko na Santiago, chapter 2, verse 17, ang pananampalatayang walang kaakibat na gawa ay patay. Kaya hindi lang sasampalataya ka, hindi ka nagtapos doon, mga minamahal. Kailangan gawin mo kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon sa iyo. Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama na nasa langit. Yaong lamang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nung naunawaan po namin yan, mga minamahal. Amen. Isinapamuhay po namin yan. Ginawa po namin. Amen. Yung kalooban ng ating pong Panginoon at sinunod po namin yung kanyang mga ipinag-uutos. Hindi po nagsisi. Yung dating makasalanan, binago ang buhay. Yung dating alipin sa sakit at karamdaman, pinagaling ng Diyos. Yung dating pasaway sa pamilya, ngayon, pagpapala na sa mga magulang. Kaya salamat po na marami. Bago po namatay ang aking mga magulang, masaya sila. Yung dating lasinggero, dating adik, ngayon, naglilingkod na sa ating pong Panginoon. Kaya mga magulang ngayong umaga, paalala. Hallelujah. Dalhin po natin yung ating mga anak sa paglilingkod sa Panginoon. Dalhin po natin sila sa paglilingkod at relasyon sa ating pong Panginoon. At isang araw, at kayo, ikaw rin magbibenepisyo dyan. Salamat po na marami. At ang gawain po ng ating pong Panginoon sa Phase 5 gitna, araw ng Miyerkules, Biyernes, alas 7 ng gabi. At sa linggo naman, alas 9 ng umaga at alas 7 ng gabi. Apat po na beses gawain po ng Diyos sa lugar po ng Phase 5 gitna, Spanish Street, Block 9.12. Amen. Apat na beses hatid sa inyo ng God's Kingdom Mission Christian Church. Welcome po kayong dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon at kagalakan po namin, amen, na makasama po kayo sa gawain po ng Diyos sa lugar po ng Phase 5.
sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Panginoon, salamat po na marami sa mga nakikinig ng iyong mga salita ngayong umaga. Ingatan mo po, Panginoon, yung mga kababayan po namin, mga tricycle driver, Lord. Ingatan mo po sila sa mga trahedya at kapahamakan at sa mga nagdinegosyo. Bigyan mo po sila maraming customer, Panginoon. Hindi lamang iisa, kundi lalawak yung kanilang business, dakilang Diyos. At sa mga naglalakad, ano man yung desire ng kanilang puso, katagpuin niyo po ngayong umaga. At ipinagkatiwala ko po sa iyo silang lahat, Panginoon, na naririto at may puso na handa kang tanggapin sa kanilang mga buhay. Salamat po na marami. Purihin ka at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po na marami, mga kapatid, sa inyong pakikinig at Diyos po ang magpala sa ating mga buhay. Amen. At salamat din po sa Barangay Annex. Amen. Tayo po ay hindi tayo salita, tayo po nangangaral ng salita ng ating pong Panginoon dahil naniniwala po sila na kabahagi po ito sa pagpapatupad ng peace and order sa lugar po ng Salawag, San Marino City. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Salamat po na marami.